Ito ang viral ngayon sa social media na umaalingasaw na at ayaw pang ipakita ng mga bayarang media. Dalawang kongresista ang nagsabi na susunod ang Kamara ng Representante sa utos ng Korte Suprema na magsumiti ng kopya ng enrolled bill ng panukalang 2025 National Budget. Gayon din ang kopya ng General Appropriations Act. Gayunman, ipinahayag ni na House Assistant Majority Leader Jude Asidre at Hilbong Galon na ang kanilang kumpiyansa na hindi makakakita ng anumang blanko ang Korte Suprema sa mga nasabing dokumento. Taliwas yan sa aligasyon ng mga tumututol sa proseso ng pagpapatibay ng pambansang pondo. Ginawa nga ng Korte Suprema ang kahilingan o ang kanilang direktiba bilang parte ho ng pagkuha ng impormasyon at yan ay parte ng preliminary conference dun sa naturang kaso isasagawa sa 28 ng Pebrero. Nakatakda namang ganapin ang oral argument para naman sa naturang issue sa darating na 1 ng Abril sa lungsod ng Baguio. Sinabi ni Bungalon na susunod ang Kamara sa kahilingan ng Korte Suprema at inalala ni Bungalon sa isang pagpupulong ng House Committee on Appropriations kung saan ay siya ang Vice Chairman ay may ilang miyembro ng media na humiling pa na makita ang kopya ng enrolled bill upang tiyakin kung meron nga ba mga blankong bahagi para naman sa ilang pondo na nakapaloob dito. Bago natin simulan ang mainit na balita, kung bago ka pa lang sa aming channel, maaring kayong mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming upload. Kinonta rin ni Luis Tro ang pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na walang malakas na sigaw mula sa publiko para sa Senado na mag-convene bilang impeachment court. Habang kinilala ni Luis Tro ang otoridad ng Senado sa impeachment proceedings, nagbabala siya laban sa pagpapawalang bahala sa sentimiento ng publiko. Bilang tugon sa mga aligasyon na hindi nabigyan ng due process, si pangalawang Pangulong Duterte itinanggi ni Luis Tro ang mga paratang at sinabing sumusunod ang impeachment proceedings sa lahat ng legal na proseso. Nagbigay rin si Luis Tro ng matinding mensahe sa Senado at hinimok itong kumilos. Samantala, tinutulan ni Batangas 2nd District Representative Jovel Luistro ang pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na walang malawakang panawagan mula sa publiko para agad simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, marami siyang naririnig mula sa kanyang mga nasasakupan na nais nilang magsimula na ang impeachment trial. Sinabi ni Luistro na hindi nila inantala ang pagpapadala ng articles of impeachment doon sa Senado at bilang isang collegial body, kailangan ng desisyon ng nakararami sa Kongreso. Dagdag pa ni Luistro, ginawa nila ang kanilang tungkulin at sinunod ang mga patakaran. Ngayon ay panahon na para gawin ng Senado ang kanilang bahagi. Abogado ni BP Sara kinakatakutan na ng mga anti-Duterte. Patay tayo kayo dyan. Patay kayo dyan. Magbiyanan ba? Ay hindi pala. Isang ama at isang biyanan. Tapos dagdagan pa ni Attorney Season. Naku po, paktay kayo diha. So dito nga ikinagimbal nga ho at talagang hangang-hanga po. Ikinagimbal ng Congress at ng mga anti-Duterte itong mga abogado ni Vice President Sara Duterte. At ikinatuwa naman ho ng mga netizen itong balitang ito dahil talagang sobrang ang gagaling nitong mga abogado na kinakatakutan ngayon ng ilang mga kongresista. May isa nga daw dyan parang nagsisi ng pumirma. Gago! Oo, may isa nga daw po dyan na congresswoman na parang nagsisi na. Baka nga daw may mga bali-balita na itong ipinapataw nila kay BP Sara ng mga na-impeachment. Baka daw bumalik daw sa lahat ng mga congressman na pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naku po, yari kayo dyan. Oo, talagang may pagkakalagyan kayo. Masama pa nito, baka si Marcos ang ma-impeach, hindi si BP Sara. Tsaka ito, handang-handa na ho si PRRD or si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maging abogado, handang-handa na about dyan sa impeachment na yan. Naku, abangan natin. Magandang laban to. Hindi ako natutuwa dahil sa impeachment kay BP Sara. Natutuwa ako dahil may susupalpal na naman sa mga tulonggis. Doon ako natutuwa sa mga yung tipong masupalpal itong mga tulonggis na to. Kasi na hanggang ngayon hindi pa rin po ako makamove on sa nangyaring hearing sa Congress or sa House of Representative of the Family Crocodile. Dahil pinagsusupalpal po ni Pangulong Duterte yung mga torongges man doon. So mukhang mauulit na naman. At ayun nga po yung kakaabangan natin. Oo, so, marami na namang iiyak dito. At ito nga po pala, makinig po ang lahat. May lumalaganap po ng mga fake news
mapatungkol po sa mga survey. Kasi meron po, katulad lang ho niya ng Abante, basta yung Abante na page, nagpapalaga at yung iba pang mga, hindi lang Abante at yung iba pang mga mainstream media kagaya ng ABS-CBN, GMA at TV5, na nagbabalita at iba pang network na nagbabalita nga po ng about po sa survey ni Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte na talagang ngayon ay ikinakalat ho sa lahat ng social media platform, pa Facebook, YouTube, and TikTok. Na kesyo daw, napakalaki daw ng kalamangan ni Marcos Jr. Kapag ito ay dahil po daw sa tiwala ng taong bayan kay Marcos Jr. Unang-una po, kung usapang survey lamang, nung nagsalita nga si Marcos Jr., mas marami pa yung tawa kesa sa heart. Tapos ngayon nag-survey kayo. Nagsusurvey sila ngayon na di umano ay etong ang survey ay mas mataas daw ang nakuwang tiwala ng taong bayan kay Marcos Jr. Di wow. Hindi, may mga sa totoosin lang, hindi na tayo nakapag hindi na ho tayo pero may mga balita ho mapatungkol ho diyan na kung saan talagang yung mga balita ay alam naman na natin na fake news yan, no? Oo, at kitang-kita naman at obvious naman tanginang yan. Kung doon nga sa PTV, wala nang halos sa sa inyo, puro lahat doon basher nyo. Tapos sa survey lamang si Marcos, di wow. Yan ang lehitimong fake news. Pinagbibintangan nyo ng mga fake news yung mga vlogger. Pero ang pinakamalalang fake news ho dito ay yung ibang mga mainstream media. Ito ay tatype natin, PBBM lamang sa survey kay BP Sara. Tingnan natin. May lalabas dito. Ito, saan na yung ito 14 hours. Ito ha. Ito. Panoorin mo natin to bago tayo pupunta. Tingnan nyo to ha. Hindi ko naman sinasabing fake news ang UNTV ha. Pero yung sa mga Facebook na nagkakalat nga ho doon, sinakyan po ng mga mainstream media. Ang masama pa dito, ano tong Okta Research? Puta na, pangalan pa lang, hindi na mapagkatiwalaan. Maraming Pilipino sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaysa sa kampo ng mga Duterte. Ito ang lumabas sa pinakabagong survey ng Okta Research. Base sa tugon ng masa survey na isinagawa ng... Pro Marcos, 36%. Pro Duterte, 18%. Ano to? Neither pro Marcos nor pro Duterte, 26%. Do not repost, 12%. Ayan po yung sinasabi ko kanina. Bali ito po ay maituturing nyo hong fake news. Alam nyo ho ba kung bakit? Alam nyo po ba kung bakit fake news to? Anak ng teteng ba naman? Kahit naman saan nating tignan, kahit na lang sa halos lahat naman ng tao ho ngayon gumagamit ng social media, doon nga lang sa mga speech ni Marcos, talagang kitang-kita nyo na halos talagang pinuputakti siya ng bashing. Tsaka ano tong Okta Research na to? Anong klaseng research yan? Ngayon, ito po ay isang maliwanag na mind conditioning. Ito ay diversional tactic para kasi alam nyo, itong mga survey na to, sa tutusin dapat tanggalin na to Wala namang kwenta yung survey na yan Kasi kung matatandaan nyo, si dating Pangulong Duterte, laging kulelat sa survey. Pero nung nagkabutuhan na, yun na, bumulusok na at naging presidente pa ng Pilipinas. Diba? So itong survey na to, ito ay isa na namang mind conditioning sa mga Pilipino. Kasi hanggang ngayon, may mga kababayan ho tayo na mga ganyan bumabase ho sila sa survey. Kung saan marami, doon sila. Pero alam ko naman kahit papaano ay iilan na lang yung mga ganyan mga kababayan natin. Na may pagka lost thread ang mga tornilyo sa utak. So ayan yun, yun yung sinasabi kong fake news na kumuha daw ng 36%. Anak ng teteng, 36%, gutom na kami dito. 36% yung mukha nyo. Grabe, no? Ang tindi ng ginagawa ng ang tindi ng ginagawa ng administrasyon. Para lang talaga makakuha sila ng para hindi nakakahiya. Hindi kasi nung mga nakaraang araw, sandamakmak nga pong kahihiyan ang inabot ni Marcos Jr. Kesyo wala na sa ayos yung kanyang mga pinagsasabi.
So ngayon, siguro naaalarma sila na, uy, syempre, yung mga senators medyo kumakamot sa bunbunan nila ngayon dahil nga doon sa mga speech ni Marcos Jr. na wala sa hulog. So gumawa sila ng paraan para kahit papaano makabawi-bawi. Oo, gumawa sila ng paraan para makabawi-bawi at para masabi nila na gusto sila ng taong bayan. Okta Research, ngayon ko lang narinig yun wala akong tiwala dyan sa mga research na yan. So Okta Research Okta Survey na yan. Oo, mas maganda pa rin yung live. Mag-live kayo laki-laki ng pera ng gobyerno O mag-hire kayo hire nyo yung mga vlogger nyo. Paikutin nyo sa buong Pilipinas, naka-live. May dala-dala silang matindi-tinding internet. Magtanong-tanong sila sa bahay, lista nila. Live yun, ililista. Tingnan natin kung anong mapapala nyo dyan. Tingnan natin, hindi kayo mapahiya. Samantalang mapunta na nga tayo dito sa petisyon na inano ni VP Sara Duterte, naghain ng petisyon. Wait lang, asan yan? Naghain ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay ng hinaharap na impeachment case. So ito po, pasok. Naghain ng petisyon si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para questionin ang proseso ng Kamara sa impeachment at pigilan ang Senado na magsagawa ng paglilitis sa kanya. Kung matuloy man ang impeachment trial, kasama sa legal counsel ng bise ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Mga kababayan, Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang naging proseso ng Kamara sa impeachment laban sa kanya. Sa petisyong inihain niya sa Korte Suprema, hiniling ng bise na maglabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para pigilan ang Senado na isagawa ang impeachment trial sa kanya. Giit ng bise, paglabag sa saligang batas ang proseso ng impeachment sa Kamara dahil isang impeachment lang ang pwedeng ihain sa impeachable official sa loob ng 1 taon. Hindi rin daw agad na aksyonan ng Kamara ang naunang 3 impeachment complaint na inihain laban sa kanya. even as the Ito na yung kinakatakutan ng mga anti-Duterte at congressman na attorney. House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Hindi po yun absolute. Bago mag-proceed, ang palagay ko dapat muna i-resolve yung question ng petition. Kabilang sa tatayong legal counsel ng bise ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya na! Ngayon may 3 petisyong nakabinbin sa SC kaugnay ng impeachment ni VP Sara. Samantala, nakikipag-ugnayan na raw ang Senado sa Office of the Solicitor General para makapagkomento sa inihaing petisyon. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, gagalangin nila anuman ang maging desisyon ng Korte. Pero hanggat wala raw inilalabas sa TRO ang SC, hindi sila magko-convene para sa paglilitis sa bise habang nakarises ang Kongreso. Nanindigan din siyang hindi sila magpapapressure at hindi mamadaliin ang impeachment proceedings. Marahil providential na hindi kami natuloy sa trial para wala nang pipigil o antala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad o issue na maaaring i-bring up ng nasasakdal na si VP Sara. Gusto ko lang maging maingat. Dahil may provision sa aming rules that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment. Pero pagtitiyak ni Escudero, oras na magbalik sesyon ng Senado sa June 2, tatalakayin na nila ang mga aamyendahan sa impeachment rules. Inihahanda na nga raw nila ang session hall kung saan gaganapin ang paglilitis. Naghahanap na rin sila ng supplier para sa robe na susuotin ng mga senador na uupo bilang hukom. Dahil naisampa na ang impeachment, may katiyakan na magkakaroon ng impeachment trial at kailangan itong paghandaan ng Senado. Hindi namin ina-access yung aming panahon bagaman recess. Nagbabalita. So yun na nga no. So yun na nga yung isa sa mga kinakatakutan ng mga anti-Duterte, lalo na itong Torongges man. Itong mga Torongges man. Mga Barapaker crocodile. Baby crocodile ni Tamba. Na itong nangyaring itong mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Dahil ito, isipin nyo na lang, bakit ko ba sinabi na kinakatakutan nila ngayon? Unang-una, kung naging magaling kang presidente ng Pilipinas, di mas magaling kang lawyer ng Pilipinas. Diba? Doon pa lang sa pagiging presidente mo, naging magaling ka. Pati pa sa pagiging abogado. Unang-una may hindi po basta-basta ang record ni Pangulong Duterte pag mapatungkol sa pagiging abogado. Kulangot lang yan sila Gadon, sila Libayan. Sino yun? Sino yung Libayan doon?
Nakakulangot lang yung mga attorney na yan. Katulad yan, yung iba pang mga attorney dyan na nasa Tuwadcom. Si Luistro, bali-balita medyo na-aalarma na. Na-alarma na dahil parang hindi na nila kayang maitawid tong impeachment na to. At ito, alam nyo, kapag nangyari tong impeachment na to, ito talaga pinaka magiging tinatawag na sobrang mahiwaga or sobrang mahiwaga itong or nakakahiwaga or nakakapagtaka kung maisampa man tong impeachment na to. Dahil una walang sapat na basihan, walang sapat na batayan, walang sapat na dahilan para i-impeach ang isang Vice President Sara Duterte. 'Di ba? So doon pa lang talagang kapag naisampa na to, may nangyaring kababalagan diyan. Samantalang ito ang lahat sa kasagutan sa mga hayop na 'yan. Sorry. Ito po ang kasagutan, no? Ito po ang kasagutan sa lahat ng mga sinasabi nila Frank Rendrelon, sinasabi ni Coco Pimentel, sa lahat po ng mga kinukuda ng mga baby crocodile ni Tambaluslos. So ito po yung kasagutan doon. So ito po, panoorin mo natin. Yun pala, hindi naman pala nila naiintindihan. Kasi pumirma lang pala sila para magkaroon sila ng ayuda. So, not because of the soundness of the complaint. Those are... Boom! Umpisa pa lang sa pool na agad. Pinangahan na agad ni Atty. Turion. Pinangahan na, sa pool dito, tanggal yung atutuloy sa kabila.